baka yung Diyos na nagturo sa atin. Hindi ko na makakayanan. Wala rin ko na sumusugulat din ako. Baka bakit ko na naisip na gawa ito. Baka siya, no? Ano ang magagawa nito sa bayan? Ang magagawa ito sa bata? Hindi ito para sa bata. Ito para sa lugar. Ito para sa mga kagaya ng bata. Kami maghihanda na. Wala na kami silbi after 5-10 years. Palamunin na kami ng bayan. Kayo susunod na magpapalamon sa amin. Papakain. Kayo ang magiging bagong leader. Sana mag-umpisa kayo sa mura. Pagmamahal sa nakaraan. Dahil dating din ang araw, magiging nakaraan na rin kayo. Ngayon kayo yung future. Pagkatapos ang future nyo, nakaraan na rin kayo. Ano ang naiwan mo sa nakaraan mo? Ang importante. Hindi ka kaya para ka ng hangin na dumaan dyan na walang kasilbi-silbi. Dapat may mangyari sa buhay mo kahit isang tuntok lang. Kasali ka. Sa libro, lahat ng mga greatest leader, greatest artist, whatever. Ano ang contribution nyo? Dumaan na naman kayong hangin. Wala naman kayong kasilbi-silbi. Mayaman ka nga. Wala ka naman kasilbi-silbi sa bayan. Wala. Siguro sabihin, mayaman ka. Eh, ano yun? Ano nagawa mo? Marami ang pera sa para sa pamilya mo. Eh, what may contribution? Ano yung kasaysayan mo sa anong klase kang tao na nabubuhay? Anong kasaysayan na bibigay mo? Hindi para sa pangmasyon, kundi lahat ng bagay na ginagalawan dapat maging magaling ka. Huwag ka mag-ubos ng oras. Dahil pag nag-uubos ka ng oras, na wala nangyayari, para ka na mga dumaan dyan na wala ka silbi. Yung gastos, sabi mo, magkano binastos lang. Yung gastos sa ganito, hindi ako nakikwenta eh. Kasi walang babalik. Kaya ka lang nagkikwenta ng gastos pag may bumabalik. Ikaw ba, pag nag-good time ka, kinikwenta mo pa? Hindi mo kinikwenta dahil wala nang babalik eh. Sasamaan lang ang loob mo. Huwag ka na magkwenta. Huwag mo na lagyan ng amount. Sweldo ng mga tao rito. Mas gusto nilang katrabaho ito kasi sinusunod dahil tutuwa sila. Kahit paano, nakaka-contribute sila. Dahil gumagawa nila. Tuwa sila. Basta na-appreciate yung ginagawa nila. Sila, ordinaryong karpintero, ordinaryong mason, turuan mag-drawing, turuan mag-ganyan. Iyon, buong buhay nila, nakabigay na sila sa meron na sila na iwan. Kahit na sila walang kwentang tao. Kahit sila isang ordinaryong manggagawa lang. Pag-iwan sila sa art na araw-araw tinitingnan. Ikaw nga, mayaman ka sa balanga. Mayroon ba tinitigan sa yung ginawa mo? Anong ginawa mo doon? Yung bahay mong malaki. Na nakakayabang mo na asagong mayaman ka. Mayroon ba kinontribute sa tao na pag namatay din ay pag-picture taking? Dapat kung may ganun may ganun ang pag-iisip. Ito, masaya yan dito. Isang good example ng bahay. Nung giniba ko yung Quiapo. Yung Quiapo, bulok yan. Yung bahay, yung UP. History yan, gandang history. Sabi sa akin ng incheck, kita ko sa iyo bahay. Sige, bili ba? Wala, sabi ko, piso. Sabi ng incheck. Sige, bili ko piso. Bili ng incheck. Ayaw ko na binenta siya piso. Gusto ko 2 piso. Ayaw ko na. Ako sa incheck. Sabi ng incheck. Nung malaman ko history,
Doon nag-aaral si Juan Luna for a while. Si Hidalgo sila. Tapos, siya ang first school of fine art during Spanish time. Ang una niyang pangalan, Escuela de Pintura de Budo. Ang pangalan, ang building na yan. Escuela de Pintura de Budo, meaning eskwelahan ng painting sa kanang sculpture. Si Enriquez, na dating may-ari, pumunta ng Spain. Pagbalik niya galing Spain, pinalitan niya ang pangalan. Ginawa niyang Bellas Artes y Pilipinas. Yun, nagtalo ang pangalan niya. Doon na ngayon nag-aaral ngayon sila, sila Tampinco, sila Valentino, sila Morsolo. Sila Morsolo, UP time na eh. Makikita mo yung seal ng UP. Tatlo yan eh. Yung seal na tatlo doon. Agriculture, medicine, saka art. Fine arts. Tama yung tatlo doon. Yun ang unang kurso sa UP. 1908. Yun ang unang kurso nila. Hindi ako pumayag. Kaya nung malaman ko yung history, hindi ako makakatulog. Sabi, intik sa akin. Sige, bilhin ko $2 piso. Sabi, intik sa akin. Hindi ko benta $2 piso. Nilaman. Ayaw ko na benta. Gusto ko, bili mo lupa. Ayaw ko na. Ay, gigibayin na yung bahay. Ito lupa, bili ko. Nilipat ko na yung bahay. Nung nilipat ko na yung bahay, naging bowling, naging red district, yung mga prostitute, lahat lang klase ko walang yan sa bahay. Sama sa history ng bahay na yun. Kaya pag tinignan mo yung bahay, duktong yun eh. Hindi mo makikita ang architecture na, hindi makikita ang art sa loob yan. Korean dormitory. Babaho. Baho. Walang lahat. Pero makikita mo yung bahay na dumi-dumi, pangit-pangit. Tinanggal ko na, lumabas na yung column. Saka yung mga cornice. Nung ginigiba ako, nagalit ngayon sa akin yung mga taga-Quiapo. Heritage ng Quiapo. Sabi ng Heritage ng Quiapo, kami may-ari mo na. Sabi ko, pinabayaan nyo. Kung kayo nga may-ari, pinabayaan nyo. So wala sila nagawa ng bilang dyan. Nagdala ko sa Bataan. Tayo na may-ari ng history nila. Nasa Bataan. Kasi pinabayaan. Maraming kwento sa pagtanggal ng bahay.